Ano nga ba yung dapat natin gawin pagkatapos maipalipat na sa atin ang titulo ng lupa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Matapos maipalipat sa atin ang titulo ng lupa, meron pa tayong isang dapat asikasuhin at ito yung tinatawag nating Transfer of Tax Declaration. Para po sa mga nakapanood ng videos ko tungkol sa maayos na pagpapalipat ng titulo ng lupa, meron po akong separate na video tungkol sa transfer tax. Ang transfer tax video po na ito, kung saan nakuha ko ang transfer tax receipt na requirement ng Registry of Deeds para maipalipat sa akin ang titulo ng lupa, ay iba po dun sa pagpapatransfer ng tax declaration. Yun po ang sabi sa akin ng isa sa mga staff sa assessor's office dito sa amin. So, ibig sabihin nito na kahit na ipalipat na sa akin ang titulo ng lupa, kapag nagbayad ako ng amilyar at kumuha ng tax clearance, nakapangalan pa rin sa previous owner yung mga papeles na yon hanggat hindi na ipapalipat sa aking pangalan ang tax declaration. Sa tax declaration o tax dec, nakasaad yung property ng owner at saka yung mga improvement or development sa loob ng property na iyon na taxable. Halimbawa, yung lupa, yung building na nakatayo doon, kung may bakod, at ano pa ba yung mga fruit-bearing trees, yung mga machineries, yon nakalista yun lahat sa tax declaration. At sa tax declaration, doon din binabase yung amilyar na binabayaran ng owner kada taon. Ang pagpapalipat po ng tax declaration ay ginagawa sa City Assessor's Office, sa City Hall or sa munisipyo sa area ninyo. At pwede na tayong magpalipat ng tax declaration right after makuha na natin yung titulo ng lupa, yung owner's duplicate copy of transfer certificate of title from the Registry of Deeds. Ito po ang mga requirements sa pagpapalipat ng tax declaration. Karamihan po sa mga requirements na ito ay available na sana sa atin, dahil ito po ay karamihan po dito ay yung ginamit natin sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. And then yung mga bago ay ilan-ilan lamang naman po, and hopefully madali nating magagawa. Una sa requirement, photocopy of valid ID of registered owner. So, front and back, photocopy po yan, may kasamang 3 signature. If ever hindi po owner ang magpa-process ng pagpapalipat ng tax declaration, kailangan po yung representative ay may SPA yon, Special Power of Attorney, at meron din siyang valid ID na may 3 signature. Certified true copy of tax declaration. Ito naman yung kopya ng tax declaration na hiningi namin sa previous owner, bago kami magbayaran, syempre bago natin bilhin yung property, kailangan maayos yung mga documents, talagang nakapangalan dun sa owner. So, hiningan namin sila ng tax declaration. So, ito yon, nakapangalan pa ito sa previous owner. And then, certified true copy of title. So, ito naman ay, since updated na, may bago ng title na release na sa atin, yung bagong title na nakapangalan sa ating pangalan, galing sa Registry of Deeds, pwede na tayong kumuha ng certified true copy of title, sa LRA or Land Registration Authority. Sa Robinson, actually, merong mga ganyan, Pwede rin natin kuhain mismo sa Registry of Deeds, depende kung alin yung mas malapit sa area ninyo. Certified true copy of cancelled title. Ito na yung patunay na na-cancel na yung previous title dahil may bago na ngang owner. So, kukuhain din natin yan sa LRA or sa Registry of Deeds. Makikita nyo po yan, may malaking cancelled na tatak na title, And then, original copy of current year tax clearance. So, kailangan merong tax clearance as proof na updated nga yung amilyar para sa taon na iyon. Actually, yung tax clearance is ni-request din namin yun doon sa previous owner bago kami nagbayaran. Kasi kailangan sigurado tayo na updated nga yung amilyar bago natin bilhin yung property. Certified true copy of transfer tax receipt. Itong transfer tax receipt, ito yung tinutukoy ko dun sa video ko na transfer tax. Ito yung transfer tax receipt na binigay sa akin ng City Assessor's Office nung magpapalipat ako ng titulo ng lupa.
And then, photocopy of Certificate Authorizing Registration or ECAR, no, sa BIR. So, meron tayong kopya nun, yung extra copy nun, photocopy lang natin at i-attach din natin dito. Kailangan din natin magbigay ng 2 kopya ng Notarized Deed of Absolute Sale. Ayan. And then yung original copy of Certificate of No Improvement, kailangan din po yon. Be careful lang po, no, dito sa Certificate of No Improvement. May mga area, especially dito sa Dasmariñas, Cavite, no, na yung Certificate of No Improvement ay valid lamang for 6 months mula dun sa araw na kinuha yon ng seller. So for example, binili namin yung property, ano, and then kumuha yung seller ng Certificate of No Improvement para ibigay sa amin. From the time na pinrocess yun ng seller at naiabot sa kanila yung certificate na iyon, dapat within 6 months, no, ay maipa-transfer na natin yung tax declaration. Actually, yung transfer ng title nasa around 2 to 3 months lang. So, meron pa tayong time, no, para gamitin yung Certificate of No Improvement na yon para sa pagpapatransfer ng tax declaration. Notarized sworn statement, kailangan din. Yung sworn statement na yun, it's a document po, no, na ibibigay naman sa atin ng City Assessor's Office. Yung document na yun, dun nakalagay yung mga improvements sa property, no, including yung size ng lote, yan, yung true market value, meaning kung magkano natin nabili, no, kung may machineries, yun, dun natin yung nilalagay. And pinapanotarize yung document na iyon pagkatapos. Yan. And then photograph of latest and actual condition of improvement. Ito yung kung halimbawa lote lang, tatayo lang kayo doon sa gitna ng lote at may hawak kayong papel, no, na kung saan nakasulat yung date, kung kailan kinuha yung picture na iyon. Kailangan din po ng sketch papunta dun sa property. Okay din na gamitin yung Google Map para mas madali at mas klaro po, no, yung direction papunta dun sa property natin. Kapag kumpleto na po yung mga requirements natin, kukuha lang po tayo ng number para sa pila. At aantayin lang po natin na tawagin yung number natin. Pagka natawag ay ibibigay lamang po natin yung mga documents natin at bibigyan po tayo ng payment slip. No, yung payment slip po na yun, kailangan dalhin natin yung sa cashier, pinakamalapit na cashier dun sa munisipyo or city hall. At may babayaran po tayo, no? Halimbawa, mga processing fee, yung mga ocular inspection, yan. So, nung ako po, naghanda lamang po ako ng 500 pesos para doon. Pagkatapos magbayad, ay bibigyan lamang tayo ng official receipt na ibabalik natin dun sa counter kung saan natin pinasa yung mga documents natin. Pagkatapos nun, ay bibigyan lamang tayo ng claim slip, no? Yung claim slip, kung halimbawa idle land lamang po, katulad nung sa aking experience, no? Doon sa claim slip nakalagay kung kailan babalik para makuha yung updated na tax declaration. Yung iba po, nakasabay ko na may improvement na dun sa property nila ay, ang nakalagay sa claim slip ay date kung kailan i-inspect yung kanilang property. No? At ang sabi po ay makaka-receive sila ng text message mula dun sa staff, no, from City Assessor's Office kung kailan sila mag-meet para i-inspect yung property. Pagkatapos po nun, ang release, no, ng tax declaration ay after 15 days. No? Yan po ay dito sa Dasmariñas area. Base po sa aking experience ngayong July 2024. After 15 days, kapag i-claim na po natin yung updated na tax declaration, ay ganun lamang din po. Pupunta tayo sa City Assessor's Office, kukuha tayo ng transaction number, aantayin lang nating matawag yung number at ibibigay natin yung claim slip. No? Pagka-receive po natin ng tax declaration, makikita natin na updated na, nakapangalan na sa atin yung property. At kapag nagbayad po tayo ng amilyar at kumuha tayo ng tax clearance, ay nakapangalan na rin po sa atin yung mga documents na iyon. Yan. Yun lamang po at ganun lamang po kasimple ang pagpapalipat ng tax declaration. So, sana po nakatulong sa inyo ang video na ito. Don't forget to like and also subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga susunod na upload. Yan. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!